Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon tatalakayin natin ang panitikan sa panahon ng Republika. Ano kaya ang mga pangyayari na gaganap sa panahong ito? Halika, alamin natin. Ang kakatapos sa digmaan ay nagdulot ng di mahihinagap na kapinsalaan sa buong kapuluan. Ang mga wasak na gusali, mga bahay, paaralan, mga lansangan, at mga tulay ay kailangang maisaayos sa lalong madaling panahon. Ang pagsasaka, pag-aasukal at iba pang industriya ay kailangang maitatag para sa pambansang kaunlaran ng ating bansa. Ang kalagayang panlipunan ng ating bansa noong huling bahagi ng dekada 60 at unang 2 taong dekadang 70 ay lubhang masalimuot. Ito ang panahon ng krisis sa identidad. Sari-saring mga suliraning pambansa ang nabuo. Panahon ito ng pagkamulat at pagbabagong kaisipan. Ito ang panahong nangangailangan ng isang uri ng dula na siyang sasagot sa mga uri ng suliraning kinakaharap ng sambayanang Pilipino. Ano kaya sa isa sa mga dula ang siyang sasagot sa mga suliranin nating mga Pilipino? Ito ay ang dulang proletaryo. Ano kaya ang dulang ito? Ito ay isang dulang itinatanghal ng mga manggagawang mandudula at ng mga pangkat pangkalinangan. Binubuo ng awit, script, mural at mga improvisasyon upang maganyak ang mga politikal at pangkulturang kamalayan. Sino kaya ang kadalasang gumaganap sa dulang proletaryo? Karaniwang estudyante at mga manggagawa ang siyang sumusulat, nagpuproduce at gumaganap sa dulang ito. Itinatanghal ito sa kalye, sa ibabaw ng truck, sa daan, sa lungsod, at kung saan man na inaakala nilang makakatulong upang itanghal ang dulang ito upang mamulat ang sambayanang Pilipino. Dumako naman tayo sa tulang palansangan o street theater. Ang mga uring ng dulang ito ay may layuning makapagbigay kabatiran sa mga karapatan ng mga tao, eksploitasyon at pangaping kanilang naranasan kung saan nauso ang mga ismo tulad ng imperialismo, kapitalismo, feudalismo, pasismo at iba pa ng mga katiwaliang nagaganap sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Next ay ang layunin ng dulang panansangan ay magbigay ng kasiyahan, manghikayat at magapakilos ng mga tao upang magkaroon ng kalutasan ng mga suliranin ng pamayanan at ng buong bansa. So, ang uri ng dulang ito ay iba't ibang estilo ang ginagamit. So, nagtanghal sila sa mga lansangan, liwas ang bayan, sa loob o sa labas ng mga paktorya at mga simbahan, sa mga palengke, sa ibabaw ng mga malalaking truck at maging harapan ng Cultural Center of the Philippines. So, ang mga dulang ito ay hindi namimili ng oras. Maring sa umaga, sa hapon o sa gabi, tinatanghal depende sa pangangailangan. Ang dulang panlansangan ay ang pagbabagong bihis ng mga ritual na nagaganap noong panahon ng katutubo. Ang dula ay sinasaliwan ng mga awit, tula at mga embokasyon at himno. Sumisibol ang mga grupong mandudula na nagtanghal ng mga dulang panlansangan tulad ng Panday Sining, Tanghalang Bayan, Gintong Silahis, Kamanyang Players at Kalinangang Anak Pawis. So, ang iilan sa mga kilalang dula sa panahong ito ay ang Selda, Tunggalian, Huwalga at Barikada. Ang mga dulang panagsangan ay palasak noong administrasyon ni Diosdado Macapagal at hanggang bago ideklara ang batas militar noong 1972. Ngayon ay dumako naman tayo sa Tanghalang Bayan. Ang pamaraan ng paglabas ng pangkat na ito ay pinamumunuan ni Anton Juan at Levi Baglos de la Cruz ay kadalasang tradisyonal na pagtatanghal ng dula na nangangailangan ng mga konbensyonal na kagamitan. Ang unang dulang kanilang itinanghal ay ang paghihintay kay Andong, salin sa Filipino ng Waiting for Lefty. Ito ay sinundan ng welga na ginamitan ng pamaraang arena theater.
Ang dula ay nagsasalaysay at naglalarawan ng isang pangkat ng mga manggagawang nasira ng mga loob. At upang makalimutan ng mga suliranin, ito ay itinuon ang mga sarili sa paglalasing. Ang mga dula ng tanghalang bayan ay kinapalolooban ng mga talumpati at mga awitin na kadalasan ay umatake sa mga namumuno ng pamahalaan. Kabilang sa mga dulang itinanghalang pangkat ay Rebolusyon noong 1971, San Si Felipe 1972, at ang walang katapusang pasyon ni Juan de la Cruz na isang dulang allegorical. Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Angel Buntuyan. At sa hapong ito ay tatalakayin natin ang Kamaniyang Players at Kalinangang Anak Pawis. Una natin talakayin ay ang Kamaniyang Players. So ito ay isang teatrong grupo sa Pilipinas na kilala sa kanilang mga pagtatanghal ng mga dulang pangkomedyang musikal. So ang Kamaniyang Players, ito ay dulang itinatanghal ng kamaniyang ay hindi nangangailangan ng mga isinasaayos na dialogo at tulang banghay na sinasaligan. So ito ay isa sa mga pagtatanghal ng Kamaniyang Players ay ang alay sa anak pawis. Ang mga galaw ng mga tauhan sa dula ay maituturing na abstract at nangangailangan ng malalim na pag-iisip upang ito ay maunawaan. So, ang mga dula ng Kamaniyang Players ay hindi mauunawaan ng isang pagtingin lamang o kinakailangan ng isang manonood na batirin kung ano ang nais na ipahiwatig na diwa ng kanilang paksa. So, ito ay may isang pagkakataon din naman na ang pagtatanghal nila ay nakasalig sa isang kwento. Bagaman ang kanilang dula ay walang sinusunod na o isinasaayos na dialogo at walang banghay. Ito ay naganap sa dulang Pakikibaka. Inilarawan at sinasalaysay sa dulang ito ang iba't ibang aspekto ng paggawa, katulad na lamang ng agrikultura, industriya, mga propesyon sa papel ng isang manggagawang kaugnay sa akademiko, isang propesor at mga mag-aaral. So bagaman ang kanilang dula ay walang sinusunod, walang isinasaayos na dialogo at walang banghay, o sa madaling salita ay wala silang sinusunod na script, may pagkakataon namang ang kanilang pagtatanghal ay naaayon sa isang kwento, katulad na lamang ng Pakikibaka, sa larangan ng agrikultura, industriya, at edukasyon. Ngayon naman, ano nga ba ang Kalinangang Anak Pawis? Ang Kalinangang Anak Pawis ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng malayang pagkakaisa ng mga kabataang Pilipino o MPKP at itinatag noong mga huling taon ng dekadang 60. Ang samahan ay binubuo ng mga mag-aaral at mga out-of-school youth. Ang Kalinangang Anak Pawis ay isang dula na isinulat ni Rene O. Villanueva. Ito ay naglalarawan ng mga pangyayari sa isang pabrika kung saan makikita ang mga pagkikibaka ng mga manggagawa laban sa mga pangmamalupit ng mga kapitalista. Ipinakita rin ng dula ang mga hamon at kahirapan na idinaranas ng mga manggagawa sa kanilang pagtanggol sa kanilang karapatan. So, ang Kalinangang Anak Pawis pala ay isang dula ni Rene O. Villanueva na tumatalakay sa mga pangmamalupit ng isang kapitalista sa kanilang mga manggagawa sa isang pabrika. Hindi sa isang regular na tanghalan ng dula nagpalabas ang Kalinangang Anak Pawis, kung saan nila inaakala na maraming taong nanonood sa kanila, doon sila nagtipon-tipon at nagpalabas. Ang mga pagtatanghal na ito ay wala ring pinipiling oras, isinagawa nila ang kanilang mga palabas kung kailan sa palagay nila sila ay kinakailangang makita. So, mas binibigyan nilang importansya kung saan
maraming nakakakita sa kanila. Ang kanilang pagtatanghal ay walang pinipiling oras at walang pinipiling pagkakataon. Kung gusto nila o kung saan inaakala nila na may manonood o kinakailangan na makita sila ng mga tao, ay doon ay nagtatanghal sila. Isa sa mga dulang ito ay ang Kalayaan Kaya, isang orihinal na katha na mga miyembro ng grupo at tumalakay sa napakalaking agwat ng mga mapanghimagsik na manggagawa at mga imperialistang Amerikano. Bukod sa mga manggagawa at Amerikano, ang iba pang tauhan ng dula ay sina Aguinaldo, Mabini, Luna at mga ilustradong Pilipino. So ang Kalayaan Kaya ay tumatalakay sa mga kaapihang ating naranasan noon na kung saan ay naghahangad tayo ng kalayaan mula sa mga naghihimagsik o mga dayuhan na sumakop sa atin. Next ay nahinto ang mga pagtatanghal ng Kalinangang Anak Pawis nang deklara ang batas militar noong 1972. So ang kanilang pagtatanghal ay ang pagtatanghal ng ang Kalinangang Anak Pawis ay kanang naitigil noong 1972. So ang Kalinangang Anak Pawis, ito ay isang dula o grupo ng dula na kung saan ay binubuo ng mga mag-aaral at mga out of school youth at ang kanilang goal kay ipakita sa mga tao na sila ay pinagmamalupitan ng kanilang mga kapitalista at gusto nilang magkaroon ng patas na pamamalakad at magkaroon ng kalayaan ang bawat isa. Yun lamang sa aking parte at maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Joey Jim Bloso. Sa umagang ito ay ipagpapatuloy ko ang nasimulang talakayan. Kalayaan Kaya. Ang Kalayaan Kaya ay isang orihinal na katha ng mga miyembro ng grupo at tumatalakay sa napakalaking agwat ng mga mapaghimagsik na manggagawa at mga imperialistang Amerikano. Bukod sa mga manggagawa at Amerikano, ang iba pang mga tauhan ng dula ay sina Aguinaldo, Mabini, Luna at mga ilustradong Pilipino. Hindi lang sa mga regular na tanghala ng dula nagpapalabas ang Kalinangang Anak Pawis, kung saan nila inakala na maraming tao na manonood sa kanila, doon sila magtitipon-tipon. Ang mga pagtatanghal na ito ay wala ring pinipiling oras, kahit saan, kahit kailan sila ay magtatanghal. Isinasagawa nila ang kanilang mga palabas kung kailan sa palagay nila sila'y kinakailangang makita. Nahinto lamang ang pagtatanghal ng Kalinangang Anak Pawis nang ideklara ang batas militar noong 1972. Kasunod naman ay katilingban sa katubuhan. Ang Kalinangang Anak Pawis ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng malayang pagkakaisa ng mga kabataang Pilipino o MPKP at itinatag ito noong mga huling taon ng dekada 60 ang samahan na binubuo ng mga mag-aaral at mga out of school youth. Ang isa sa kanilang dula ay Katilingban sa Katubuhan na itinanghal sa Kabisayaan ng grupong tinaguro ang Radical. Maging sa Kabisayaan ay maraming mga demonstrasyon ang naganap. Ang mga demonstrasyon ito ay kinakitaan ng mga awit, sayaw at mga dulang panlansangan. Ito ay isinulat ni Roy Alisan at ang naging direktor naman nito ay si Josephine Ami Tarzora. Karamihan ng mga dulang ito ay mga orihinal na dula sa wikang Ilonggo. Pero matapos ang kanilang matagumpay na pagtatanghal ay napilitan din silang magkahiwalay-hiwalay na magkaroon ng batas militar
noong 1972. So, ano nga yung MPKP? Ito ay ang Malayang Pagkakaisa ng mga Kabataang Pilipino. So, yun lamang po sa aking bahagi. Maraming salamat. Ngayon naman ay alamin natin ang huling talakayan, ang mga dula na orihinal na nasa wikang Ilonggo. So, sa dalawang dulang ito ay may isang sikat na pangkat na naging popular dahil sa dulang ito. Una ay ang dulang Singgit. Ito ay sumikat noong 1971 na itinanghal ng isang pangkat. Ito ay isang dulang radikal na nabuo mula sa improvisasyon at tumalakay sa mga suliranin ng mga taga-Bacolod. Kasunod naman ay isa sa mga sumikat na dula sa pangkat na ito ay ang Kalbaryo na isinulat din ni Roy Allison at naimpluwensyahan ng passion play mula sa Opera Mergao sa Alemanya. Ang dulang Kalbaryo ni Roy Allison ay tungkol sa isang pamilyang Pilipino na kinakaharap ang mga hamon at pagsubok sa kanilang buhay. Ito ay naglalawan ng pagtitiis, pag-asa at pakikibaka sa gitna ng mga personal na suliranin at panlabas ng mga pagsubok. So, ang pamagat na Kalbaryo ay tumutukoy sa paghihirap at pagdurusa na naranasan ng mga tauhan sa dula na tumutugma rin sa karanasan ni Hesukristo sa biblikal na kwento ng Kalbaryo. So, ang sikat na pangkat na ito ay nagtagumpay, ngunit napilitan din silang magbuwag nang magkaroon ng batas militar noong 1972. Yun lamang po at maraming salamat.